ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may mga taong mahalaga sa atin at gusto nating pasalamatan. Sila yung nagbibigay ng saya, lakas at kulay sa ating buhay. Ikaw kabarangay, sino ang taong pinakananais mong pasalamatan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si Ivan at mag-isa po akong pinalaki ni Mama Neneng. Habang lumalaki ako ay madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit wala akong tatay. Pero kahit papaano ay hindi ko masyadong naramdaman ang kakulangan na yon. Kasi hindi naman nagkulang si Mama Neneng sa pagmamahal, pag-aruga at pagsasakripisyo para sa akin. Kaya nung bata pa lamang ako ay kontento na rin po ako sa buhay naming dalawa. Para sa akin noon ay sapat na yung magkasama kami at may nagmamahal sa akin ng buo. Siguro kaya hindi ko na rin masyadong inusisa ang tungkol sa totoong pagkatao ng tatay ko ay dahil mas iniintindi namin ni Mama Neneng ang araw-araw na pangangailangan. Pagtatahilan kasi ang kinabubuhay namin at hindi naman palaging may customer. May mga araw na sapat lang ang kinikita at may mga araw din na halos wala pa nga. Isa po sa mga karanasang hindi ko makakalimutan ay noong 10 taong gulang pa lamang ako. Tandang-tanda ko kung paano ko pinalabas ng classroom at hindi pinayagang mag-take ng exam dahil hindi pa nababayaran ng buo ang tuition ko. Sobrang hiya at lungkot ang naramdaman ko noong araw na yon. Kaya nung uwian na at sinundo ako ni Mama Neneng ay doon ko ibinuhos lahat ng nararamdaman ko. At sinabi ko sa kanya ang lahat habang ako'y umiiyak. Ivan! Nandito na ako! Ivan! Anak! Bakit ka umiiyak, ha? Sige na, sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Inaway ka ba ng mga kaklase mo? Hindi po. Kung ganon, ano? Pinalabas po kasi ako ng teacher namin sa classroom eh. Ha? Bakit naman niya ginawa yun sa'yo? Kasi hindi pa raw nababayaran ng buo yung tuition ko. Kaya hindi ako pinayagan na mag-exam. Anak, pasensya ka na talaga, ha? Kulang pa kasi yung pera ni Mama para pambayad dun sa tuition mo eh. Pero kahit ganon, hindi pa rin tama yung ginawa nila sa'yo. Dapat hindi ka nila pinalabas ng classroom. Inasar pa nga ako ng mga kaklase ko na pulubi raw po ako. Anak, huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, kakausapin ko yung teacher mo para makapag-exam ka. Pero paano po yun, Ma? Di ba sabi niyo wala tayong pera pambayad ng tuition? Ako nang bahala dyan, anak. Pagbibigay tayo ng promissory note. Ano po yung promissory note? Yun yung binibigay na sulat kung saan mangangako tayo na babayaran din natin yung tuition fee mo kapag nakaluwag-luwag na tayo. Ibig bang sabihin nun, makakapag-exam na po ako? Oo, anak.
Kaya huwag ka nang mag-alala. Bukas na bukas din, gagawan ko ng paraan yan. Aba, kung pwede nga lang. Ngayon pa lang kakausapin ko na yung teacher mo eh. Kaso nagsiuwian na sila, kaya bukas na lang ha? Sige po. Tahan na anak. Huwag ka nang malungkot ha? Opo. Oh, naku naman. Bakit mukhang malungkot ka pa rin? Naalala ko lang po kasi yung sinabi nung kaklase ko sa akin eh. Bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Nung una, sinabi niya na pulubi daw ako kasi wala akong pambayad ng tuition. Pagkatapos nun, sinabi niya rin sa akin na ampun daw ako. Diyos ko! Yung mga bata talaga na yun, oh! Ang gagaspang na mga pag-uugali! Bakit niya naman nasabi yun? Kasi hindi ko raw po kayo kamukha eh. Ivan, anak, makinig ka sa akin ha? Mahal na mahal kita. At kahit anong mangyari, ako ang mama mo. At ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Naiintindihan mo ba yun? Opo, Mama. At sa susunod na lalait-laiting ka ng mga classmate mo na yon, sabihin mo kagad sa akin, ha? Mama, wag na po. Bakit naman? Kasi pag nagsumbong kayo, baka mas lalo lang lumaki yung gulo. At baka mas lalo lang nila akong asarin. Nako anak, ito ang tatandaan mo. Handa akong makipaglaban at makipagpatayan para sa kapakanan mo. Ha? Wala akong aatrasan o uurungan kung kapakanan mo naman yung nakasalalay dito. Naiintindihan mo ba yon? Opo, Ma. Mahal na mahal ko po talaga si Mama Neneng. Bata pa lamang ako ay palagi na niya akong pinagtatanggol at kitang-kita ko sa mga mata niya yung takot at matinding pag-aalala tuwing nakikita niya akong umiiyak. Ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal at kung paano niya ginagawa ang lahat para maprotektahan ako. Pero kahit na ganoon ay hindi rin sapat yung pagtatanggol ni Mama Neneng laban sa mga masasakit na salitang binabato sa akin. Noong bata pa kasi ako ay madalas akong tuksuhin ng mga kaklase ko na ampun daw ako. Na hindi ko raw kamukha si Mama Neneng. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Tuluyan na akong nagpalamon sa curiosity ko at tinanong ko na si Mama tungkol sa ampun lang ba talaga ako o hindi. At doon na nga nagsimula ang isang usapan na hindi ko makakalimutan. Ma, okay lang po ba kayo? Oo anak. Ayos lang ako. Kung ganun po, bakit po kayo umiiyak? Kasi napagtanto ko na dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Napagtanto ko na hindi ko pwedeng ilihim to sa'yo habang buhay. Na darating at darating din yung panahon na magtatanong ka rin tungkol sa tunay mong pagkatao. Ma, hindi ko po kayo maintindihan. Ivan, anak, makinig ka. May sasabihin si Mama sa'yo, ha? Pero palagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, anak pa rin ang turing ko sa'yo at walang magbabago doon, ha? Alam ko naman po yun eh. Ivan, hindi ako ang tunay mong ina. Totoo po pala yung
sinasabi sa akin ng mga kaklase ko. Parang gano'n na nga. Kung ganun po, sino yung totoo kong nanay at tatay? Anak, ganito kasi yun. Best friend ko ang tunay mong ina. Hilda ang pangalan niya. Kaya lang, baby ka pa lang nung namatay siya dahil sa malubhang sakit. Hindi naman namin alam kung nasaan ang tatay mo. Kaya ako na lang ang nagkusang ampunin ka. Po? Siguro, mas hindi ako mahihirapan na ipaliwanag sa'yo to kung nandito lang sana si Papa Teodoro mo. Sino naman po si Papa Teodoro? Siya yung asawa ko noon. Nasaan na po siya ngayon? Bakit hindi ko siya nakita o nakilala? Kasi anak, may iba ng pamilya ang Papa Teodoro mo. Iniwan niya na ako nung nalaman niya na hindi pala kami pwedeng magkaanak. Bakit hindi po kayo pwedeng magkaanak? May mga babae kasi na katulad ko na may kakaibang kondisyon sa katawan nila. Ibig sabihin, may parte sa katawan namin na hindi gumagana tulad ng sa iba. At dahil doon, hindi na ako pwedeng magdalang tao. Pero alam mo ba, kahit masakit para sa akin na iniwan ako ng Papa Teodoro mo, masaya pa rin ako. Alam mo kung bakit? Dahil nagkaroon naman ako ng anak na kasing cute, kasing talino at kasing bait mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko din po kayo. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Kasi ngayon, alam mo na yung totoo. Ang totoo po niyan, gusto ko lang naman pong malaman kung bakit hindi tayo magkamukha. Pero para sa akin, kayo lang po ang nag-iisa kong mama. At hinding-hindi na magbabago yun. At yon ang pag-uusap na hinding-hindi ko makakalimutan. Sa halip na maramdaman ang kahit kaunting sama ng loob ay mas lalo lamang akong natuwa dahil doon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Mama Neneng. Kahit na hindi niya ako kadugo ay ramdam ko na sobra pa ang pagmamahal niya kesa sa karaniwang kadugo. At habang lumalaki ako ay hindi ko na pinangarap makilala ang tatay ko. Pero lumakas ang pagnanais kong makilala si Papa Teodoro. Kitang-kita ko kasi sa mga mata ni Mama Neneng kung gaano siya kasaya tuwing kinikwento niya ang mga alaala nila ni Papa Teodoro. Pero bigla rin itong napapalitan ng kalungkutan at panghihinayang kapag naaalala niya kung paano siya iniwan. Kaya naman pinangarap kong makita siya kasi pakiramdam ko ay mas mabibigyan ng linaw ang lahat kung magkikita sina Papa Teodoro at si Mama Neneng. Pero nirerespeto ko na lang ang desisyon ni Mama kasi minsan niya nang sinabi sa akin na mas pipiliin niya na lamang manahimik dahil may iba ng pamilya. Etong si Papa Teodoro. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At kahit may mga masasakit kaming alaala ni Mama Neneng tulad ng kung paano siya iniwan ni Papa Teodoro at kung paanong namatay ang tunay kong ina at iniwan ako ng tunay kong ama, ay pinili pa rin naming magpatuloy sa buhay. Hindi kami nagpadala sa kalungkutan ng nakaraan. Sa halip ay tinutukan namin ang bawat araw at sinubukan naming harapin ang hirap ng magkasama. Hindi ko rin makakalimutan yung tuwa at kaba noong nag-apply ako ng scholarship sa college. Lalo na nang dumating yung sulat na nagsasabi kung tanggap ako o hindi. Sobrang kabado ako noon. Kaya si Mama na lamang ang inutusan kong magbukas ng sobre. Talagang kinakabahan ako noon kasi hindi kami mayaman at ramdam ko noon na dito na lang talaga nakasalalay
ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo. Ivan! Ma, bakit? Tingnan mo tong nakita ko dyan sa labas, oh. Ano po ba yan? Mukhang galing ata sa scholarship na ina-applyan mo. Po! Oh, ito. Buksan mo na dali. Oh, anong problema? Kinakabahan po kasi ako eh. Ay, ito talagang batang to, oh. Bakit ka naman kakabahan? Ang talino mo kayang bata. Paano po kung hindi pala ako tanggap sa scholarship na in-applyan ko? Anak, hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na kung matanggap ka man sa scholarship na yan o hindi, papasok ka pa rin sa kolehiyo kasi tutulungan kita. Pero syempre, kahit papaano, gusto ko rin naman maibsan yung responsibilidad nyo sa akin. Ang dami nyo na kayang sinakripisyo para sa akin. Asus! Nagdrama ka pa talaga, oh. Alam mo, kahit may edad na ako, hindi ako mapapagod basta ikaw, anak. Salamat, Ma. O ito, dali, buksan mo na. Kayo na po, Ma. Sige na nga. Tingnan nga natin. Ma, bakit? Naku, anak. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ma, sorry talaga. Huwag po kayo mag-alala. Mag-working student pa rin ako para kahit papaano makatulong ako sa inyo. Anak, pasado ka! Sabi ko naman sa'yo, di ba? We are pleased to inform you that you have been vaccinated. Ma, pasado ako, Ma! Wala ka kasing tiwala sa sarili mo eh. Ma, thank you talaga. Thank you. Bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit wala na akong tiwala sa sarili ko, nandyan pa rin kayo. Naniniwala sa akin. Nako, Ivan, tumigil ka nga. Baka mamaya mag-iya ka na lang tayo dito. Ay, alam mo anak, dapat mag-celebrate tayo. Teka, ipagluluto kita ng mga paborito mo. Yung nuggets at hotdog. Si Mama naman eh. O bakit? Hindi ba't paborito mo naman yon? Hindi na po ako bata. Binibiro lang kita, anak. Sige, ipagluluto kita ng palabok at kare-kare. Yun! Hindi ko malilimutan yung tuwa at saya na naramdaman ko noong araw na yon, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako ng kolehiyo, maghahanap ako ng magandang trabaho at ipapasyal ko si Mama sa iba't ibang bansa. Para naman kahit papaano ay makabawi ako sa lahat ng pagmamahal at pag-aaruga niya sa akin simula noong bata pa lamang ako. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagsikap ako sa pag-aaral at sinisigurado kong mataas lagi ang grades ko. Gusto ko talagang makita ni Mama Neneng na unti-unti nang nagiging successful ako at unti-unti na ring natutupad ang mga pangarap namin. Pero isang araw, habang kumakain at nagkwekwentuhan kami ni Mama Neneng, bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Aray! Ma, okay lang po ba kayo? Ano nangyari? Sandali lang, anak, ha? Aray! Ma, ano ba nangyari sa inyo? Ha? Ayos lang ba kayo? Pasensya ka na, anak. Bigla kasing sumakit yung ulo ko eh. Masakit pa rin po ba? Hindi, okay na ako. Siguro, pagod lang ako kaya biglang sumakit itong ulo ko. Bakit nanginginig ka dyan, anak? Kasi kinabahan po ako sa inyo eh. Kala ko
Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin kasi masamang damo ako, di ba? Si Mama talaga. Palagi nyo na lang pong pinapaalala sa akin na alagaan ko ang sarili ko pero kayo naman pala tong nagpapabaya sa katawan nyo. Grabe ka naman, anak. Hindi naman ako nagpapabaya. Napuyat lang talaga ako kahapon. Oo, bakit naman po? Marami kasing nagpatahi sa akin. Naku ma, sorry po talaga. Sandali lang, anak. Bakit ka naman nagsusorry sa akin? Kasi nahihirapan na kayo dahil sa akin. Ano ka ba naman, Ivan? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pero yun po ang totoo kasi hindi naman na po kayo tatanggap ng tatahiin kung hindi dahil sa akin eh. Ano ka ba? Deserve mo yan, anak. Kasi napakataas ng grades mo. At saka minsan, hindi mo ako binigo. Kaya, hayaan mo na ako kasi masaya naman ako sa ginagawa ko basta para sa'yo. Ma, pangako ko po sa inyo, kapag nakapagtapos na ako, hindi na kayo kailangan magtrabaho kasi ako na po ang bubuhay sa inyo. Talaga ba? Oo, syempre naman po. Tsaka hindi lang yan. Sabay din po tayo magta-travel sa iba't ibang bansa, ma. Alam mo, anak, magandang ideya nga yan. Kasi, alam mo ba na simula pa lang nung bata ako, pangarap ko na talagang makahawak ng snow. Wag po kayong mag-alala. Dadating din tayo dyan, ma. Pero seryoso, anak. Alam ko naman kung gaano mo ko kamahal. Pero sana naman wag mong kalimutan ang sarili mo, ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko lang namang sabihin, kapag dumating na yung araw na nakapagtapos ka na at magkakaroon ka na ng magandang trabaho, gusto ko na i-spoil mo yung sarili mo kasi deserve mo yan pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Pero alam niyo po kung ano talaga yung makakapagpasaya sa akin? Ano yon? Yung kayo po yung ma-spoil ko. Nako, bolero ka talagang bata ka. Totoo po kaya yun? Kasi kahit hindi tayo magkadugo, higit pa sa magkadugo yung turing niyo sa akin. At habang buhay po ako magpapasalamat sa inyo dahil dun. At habang buhay din ako magpapasalamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng anak na napakabait at napakamaalaga. Kahit masayang naging usapan namin ni Mama, noong gabing yon ay hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng awa sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay bigla siyang nagka-migraine dahil sa lahat ng pagod at sakripisyong ginawa niya para sa akin. Matanda na po si Mama pero patuloy pa rin siyang nagpupuyat para matustusan ang lahat ng pangangailangan ko. Minsan ay bigla na lamang sumasakit ang ulo niya o kaya naman ay nakakaranas siya ng doble na paningin o yung blurred vision. At hindi ko malilimutan kung paano po ako nag-ipon ng allowance ko para mabigyan siya ng maganda at mamahalin na eyeglasses. Sana kahit kaunti lang. Nakatulong yon para maibsan ang sakit at pagod na nararanasan niya sa araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Talagang sinubok ng tadhana ang lakas at tapang ko. Kasi isang araw habang nag-e-exam ako sa school, tinawagan ako ng kapitbahay namin at sinabi na bigla daw nag-collapse si Mama at isinugod sa ospital. Hindi ko talaga makakalimutan yon kasi yon na ata ang pinakamahirap na exam ng buhay ko. Hindi ko na nga matandaan kung tama pa ba yung mga sagot ko kasi umiiyak na lamang ako noon habang nasa kalagitnaan ako ng exam. At pagkatapos ng exam ay dali-dali akong pumunta sa ospital at doon ko nalaman na nakoma si Mama dahil sa brain aneurysm. Yung mga sintomas na noon ay binabaliwala lang namin tulad ng pagkahilo, malabong paningin at sobrang pagod ay palatandaan na pala ng malalang kondisyon niya. Kailangan din namin noon ng malaking pera para sa operasyon niya at wala akong ibang nagawa kundi ang subukang makipag-ugnayan sa Facebook sa isang tao na dating malapit kay Mama, si Papa Teodoro.
Nakakahiya po itong gagawin ko pero kakapalan ko na po yung mukha ko. Hinahanap ko po talaga kayo kasi gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Ano? Pasensya na po talaga. Naikwento sa akin ni Mama Neneng noon na may bago na raw kayong pamilya. Pero wala na po akong choice kasi salat na salat kami sa buhay at kailangan ko po ng pera para sa operasyon niya. Ayoko mamatay si Mama. Kaya parang awa niyo na po. Sana pagbigyan niyo po ako. Iyo, pasensya ka na talaga pero matagal ko nang inilibing sa limot yung nakaraan namin ni Neneng. Masaya na ako ngayon sa bago kong pamilya. Kaya pakiusap lang. Pakiusap, huwag mo na kaming guguluhin. Pero hindi naman po ako nang gugulo. Ang gusto ko lang po yung matulungan niyo lang ako sa pampa-opera ni Mama Neneng. Iyo, ngayon lang tayo nagkausap. Paano naman ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan kita? Hindi na po ako nag-abala na hanapin kayo noon kasi ayaw ko po na makagulo sa bago niyong pamilya. Pero kailangan niyo pa rin pong maintindihan na sa puntong to, sobrang desperado na po ako at handa po akong gawin ang lahat para sa mama ko. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Babayaran ko po kayo kahit paunti-unti. Basta tulungan niyo lang po ako pakiusap. At paano naman ako nakakasiguro na hindi ito modus? Pwede niyo po akong puntahan sa ospital ngayon po mismo. Ibibigay ko po sa inyo yung address ng ospital para makita niyo po si Mama. Hindi na kailangan, Iyo. Ano po? Baka magkasiraan pa kami ng asawa ko kapag nalaman niya na tinulungan ko pa si Neneng. Ibig sabihin po ba nun, kaya niyo po talagang bayaran yung pampa-opera ni Mama? Papa Chodoro, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung kailangan ko po na manilbihan sa inyo, gagawin ko po. Tulungan niyo lang po yung mama ko. Huwag mo akong tatawaging papa kasi hindi naman kita kaano-ano. Kapag narinig to ng asawa ko, baka isipin niya pa na may anak ako sa ibang babae. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Please, tulungan niyo na po ako. Nasa bingit na po ng kamatayan si Mama eh. At saka, hindi ko po kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya. Kung gusto niyo po ako lumuhod sa harapan niyo para lang pagbigyan ako, maniwala po kayo sa akin, gagawin ko po yun. Pasensya ka na. Pero maghanap ka na lang ng ibang pwede mong hinga ng tulong. Gusto ko nang ilibing sa limot lahat ng mga nangyari noon. At hindi makakatulong sa sitwasyon ko ngayon kung malaman ng asawa at anak ko na tinutulungan ko si Neneng. Pero huwag kang mag-alala. Ipagdadasal ko na lang na sana malagpasan niyo ito. Aaminin ko na galit, poot at matinding sakit ang nararamdaman ko matapos akong babaan ng telepono ni Papa Chodoro. Alam kong wala siyang obligasyon na tulungan kami ni Mama pero nakiusap ako sa kanya bilang kapwa-tao. Ramdam ko sa pag-uusap namin na may kakayahan siyang tumulong. Pero pinili pa rin niyang tumanggi kahit na ilang beses kong pinaliwanag na nasa bingit na ng kamatayan si Mama. At pagkatapos noon ay wala na talaga akong malapitan o mapag-utangan ng pera. Hindi din naman sa buhay or hirap din naman ako sa buhay maging ang mga kamag-anak ni Mama at sa kasamaang palad ay tuluyan ng binawian ng buhay si Mama. Hindi ko makakalimutan kung paano ko sinigawan ng mga doktor at nakiusap na iligtas si Mama. Dahil parang kailan lang ay magkasama pa kaming nagtatawanan. Pero sa isang iglap ay wala na siya. Paulit-ulit akong natulala at parang wala sa sarili hanggang saang mga kamag-anak ko na lamang ang nagtulungan para maayos ang pagpapalibing kay Mama. At noong mismong burol ni Mama ay hindi ko lubos akalain na may darating pang bisita na sana ay hindi na lamang dumating Papa Dudut.
Ivan, nakikiramay ako. Paano niyo po ako nahanap dito? Nakita ko yung post mo. Kaya nilakasan ko na rin ang loob ko at nakiusap ako sa asawa ko na puntahan ko si Neneng para makita ko man lang siya sa mga huling sandali niya. Ang tibay din naman ng sikmura niyo, ha? Ano sabi mo? Ayoko mag-iskandalo dito dahil gusto kong respetuhin ang burol ni Mama. Pero gusto ko din sabihin sa inyo na ang kapal ng mukha niyo para pumunta pa dito. Ivan, alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ni Neneng at naiintindihan kita. Kaya kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Handa ako na tulungan ka. Hindi ko na kailangan ng pera niyo. Wala nang halaga sa akin yan ngayon kasi pinagdamutan niyo ako nung mga panahong kinailangan ko yan. Kahit ilang milyon pa ang ibigay niyo sa akin, hindi na mabubuhay si Mama. At wag na wag kayong magkakamali na bigyan ako ng pera dahil pupunitin ko yan sa harapan niyo kapag nagkataon. Naiintindihan ko na galit ka sa akin dahil hindi kita tinulungan noong mga panahong comatose si Neneng. Pero hindi mo ako masisisi, Ivan. Kasi yun yung unang beses na nagkausap tayo. Malay ko ba naman kung manggagancho na pala yung kausap ko? Pero handa akong ibigay sa inyo yung address ng ospital nun para makita niyo mismo na hindi ako nagsisinungaling. Pero anong ginawa niyo? Ha? Paulit-ulit niyong pinamukha sa akin na ayaw niyo akong tulungan. Nang dahil nga sa asawa ko. Kailangan mo ring maintindihan na ayokong masira ang pamilya ko. Pinoprotektahan ko lang din sila. Kung ganun, bakit nandito pa kayo? Kasi nakiusap na ako sa asawa ko at pinayagan niya na ako. Siraulo ka pala eh. Kung noon ka pa sana nakiusap sa asawa mo, di sana buhay pa si Mama ngayon. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo sa amin ni Mama Neneng. Hindi ko ginusto na mamatay si Neneng. Kaya wag mo namang iparamdam sa akin na ako yung dahilan kung bakit siya namatay. Buhay pa lang si Mama, pinatay niyo na siya. Anong ibig mo sabihin dyan? Iniwan niyo si Mama dahil lang hindi niya kayo mabigyan ng anak. Ang daming pinagdaanan ni Mama Neneng nang dahil sa inyo. Alam niyo, napatawad ko pa sana kayo kung tinulungan niyo lang si Mama noon eh. Pero hindi. Mas lalo mo lang siyang pinahirapan nung nagdesisyon ka na wag siyang tulungan. Ivan, patawarin mo ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon, maniwala ka, tutulungan kita. Kaya nga ako nandito. Kasi sobra akong nakokonsensya sa mga pagkukulang ko. Kaya sabihin mo lang sa akin kung ano ang pwede kong gawin para makabawi. May isang bagay kayo na pwedeng gawin para sa akin. Sige, ano yun? Sabihin mo lang. Gagawin ko kahit ano. Umalis kayo at wag na wag kayong magpapakita ulit. Ano? Hindi madali para sa akin ang sabihin to. Kasi bata pa lang ako. Pangarap ko na talaga na makilala kayo. Pero marami nang nagbago. At isa sa mga nagbago ay yung kagustuhan ko na makilala ka. Siguro ay may ilan sa mga nakikinig ngayon ng kwento ko na maiisip na parang ang tigas naman ng puso ko. Pero gusto kong linawin na hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan ko. Nawalan ako ng kakampi, ng karamay at higit sa lahat ay ng nanay. At ang mas masakit pa doon, noong nakapagtapos na ako ng kolehiyo ay wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Oo, naging matagumpay ako kahit papaano, pero wala na si Mama para masaksihan ang lahat ng pinaghirapan at naabot ko. Si Mama ang dahilan kung bakit ako nagsasakripisyo at nagtitiis noon. Siya ang naging inspirasyon ko para bumangon mula sa kahirapan. Kaya nung nawala siya, kahit pinagpatuloy ko ang mga pangarap ko ay nalubog pa rin ako sa matinding depresyon. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay parang nawala ng saysay ang lahat ng mga ginawa ko dahil wala na si Mama para maging masaya at proud sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili ko pa rin magpatuloy. Alam ko kasi na kung nabubuhay lamang si Mama, ayaw niyang makita akong sumusuko o nilalamon ng kalungkutan. Mas gugustuhin niyang makita akong patuloy na lumalaban at inaabot ang mga pangarap ko. Hanggang ngayon, yon ang pinangahawakan ko para magpatuloy at subukang maging masaya. Naniniwala din ako na nasa langit na si Mama ngayon.
nakangiti siya at patuloy akong binabantayan. Kaya kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay, si Mama pa rin ang dahilan. Para kay Mama ang lahat ng ginagawa ko. Hanggang ngayon ay humihingi pa rin ako ng gabay kay Mama sa pamamagitan ng dasal. Iniisip ko kung dapat ko na bang patawarin si Papa Teodoro o kung panahon na bang hanapin ang tunay kong ama. Kung sakali mang magkaroon pa ng karugtong ang kwento ko ay makakaasa po kayo na susulat muli ako sa inyo. Muli maraming salamat po talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ko. Makakaasa rin po kayo na patuloy kong susubaybayan araw-araw ang bawat episode ng Barangay Love Stories. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at ka-Barangay Ivan. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.